Sa akin kasi, niya na eh. Diniklara niya nang wala eh. Totally damaged. Negative na. Kahit operahan pa siya, hindi pa rin 100% na makakita. Yung daming tao, ang daming paninda. O, tignan nyo, oh. Tuwing Friday yan, ano, pure. Basot na ba to? Friday. Tuwing Friday ng umaga. Hanggang anong oras kaya yan? Tanghali. Hanggang tanghali lang. Oh, di ba? Ay, ang daming prutas, oh. May tuyo, oh. Ah? Kaya. Asik pa lang kami. Pero nga, Diyan lang, baktas. ayan o, 9:30 na po. Lalaboy kami ni Pure Health. Tumigil ng ulan. Tara na. Nandito kami sa Naga. Oo. Maulan sa Naga. Tatawid kami doon kasi kakain kami. Nagugutom na kami. 11:30 na eh. Kailangan na namin kumain. Oops. Ang daming palang kantin dito eh. Ang palaya sa akin. Ano sa'yo, Pure? So, ayan, lumipat kami. Dahil walang nagustuhan sa Pure Health. Dito tayo. Ayan, nakasakay kami ng jeep ni Pure Health. Dito siya. Baba na raw kami. So, nandito kami ni Pure Health sa kantin. Ha? Puro tabak pa rin. Kumakain po kami. Ayan. Bawal ka naman pa. Anong oras na ba? Sandali lang naman yung check-up ni Pure Health. Ang bilis lang kasi Friday ngayon kung 10 tao. So, ayan, si Pure Health na bahalang magbalita kung ano po yung resulta ng kanyang check-up dito po sa Naga, no? Sa ngayon, kakain muna kami. Masakit na yung ulo namin kasi ang panahon dito na ulam. Ano ulam mo, Pure? Tabak pala yan. Ito po yung ulam ni Pure Health. Ito naman yung sa akin. At syempre may daing. Gusto mo pa daing? Ano pala? Legazpi Eye Center. Yan, nagpa-check up po kami kaya kami nandito sa Naga. Si Pure Health na bahala kung ano yung sinabi ng doktor. So, kain po muna tayo. Ano nang gagawin natin pagtapos nito? Daan tayo sa anak mo? Nandun na ba? Kasi na lang. So, yan. Dadaanan na rin namin yung anak namin na nandito sa Naga kasi malapit lang naman kung nandun po sa kanya boarding house. Pag wala, kasi kailangan na rin namin umuwi dahil may gagawin pa po tayo dun sa bahay. Kailangan namin umuwi. Kain po, kain. Ayan, naglalakad kami ni Pure Health. Papunta kami sa boarding house ng anak namin bunso. Dadaanan natin. Sisilipin lang namin namin. Nasaan yun? Baka nandiyan sa school. Baka hanggang alas 3 sila. Ang sabi niya nga hanggang hapon daw. Ah, wala. Tingnan ko yung ano niya schedule. Yan o. Ano to? Hindi, dun. Yan yung brown na ano. Charan! Ay, wala. Sarado. Sarado, Pure. Yan yung Wala. tanong. Ayan o, ayan o. Yung dila. Yan yung kwarto na eh. First time mo makapunta rito na. Ayan, sarado. Oh. Ito na yung gate nila. Ayun yung may-ari. May tindahan. Tara na, wala. Bigo kami. Baka nasa school pa. Hanggang hapon pa raw siya eh. Alas 3. 1:45 na at uuwi na kami. Hindi namin naabutan yung anak namin. Nasa school pa. Tanong muna natin dito. Tatanong kami ng van kung meron dito sa SM. Nauuwi na kami. Tapos na yung pagpapacheck up ni Pio. Bagsak ang balikat. Mag-aalas 2 na po ng hapon. Ayan, balikan na uli kami ng dain. Ito rin yung bus sila kinasal. Ito rin yung bus na sinakyan natin. Nasa bus na kami at paalis na. Lakas ng ulan! Grabe, good morning po. 10:57 ng umaga ngayon. Ayan, maulan.
umuulan po dito sa Daet. Naku. Oh. Ayan, magandang tanghali. 12:50 na po ng umaga, August 1. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 1, 2026. Ayan, nandito tayo sa labas. At makulimlim po ang paligid. Kanina po umulan, katatapos lang ng ulan. So, ibablog po natin si Pure Health. Kakamustahin po natin yung kanyang naging lakad kahapon kahit kasama tayo. Yung pagpunta po namin sa Naga. So, ayan, tatanungin natin si Pure Health kung ano po yung naging resulta ng kanyang check-up kahapon. Pero kasama tayo. Ayan po, kahit po kasama ako ni Pure Health kahapon sa pagpapacheck up niya sa Naga. Syempre, ito pong vlog na to ay para po sa inyo. Ito po yung pag-update para rin po alam nyo kung ano po yung naging resulta po ng check-up po ni Pure Health kahapon. Anong ginawa ng doktor sa'yo, Pure? Ano ha? Noong una, tinignan niya muna. Pagdating doon, siyempre may mga, tawag ito, may mga check-up din ng kanyang mga nurse bago ibigay dun sa doktor. Tinignan niya yung mata ko, yung kabila, muntik na rin mabulag eh. Dahil sobrang lakas pala ng ilaw niya na yun na maliit, yung tinapat sa mata ko. Anong ginawa? Yung pinapatong yung ano mo dito? Tinignan niya lahat yung mata ko, yung dito kabila, wala talaga. Sobrang lakas na ng ilaw, nakatapat dito sa kanan. Pero pagdating sa kaliwa, wala talaga siya. Wala. Hindi ko makagip ng liwanag kahit sobrang lakas na ng ilaw. Pero yung kabila, sumakit yung mata mo. Oo, kasi sobrang liwanag eh. Nabigla yung mata ko. Pagkatapos nun, ano nang ginawa? Nagano kami, makit sa second floor. Hindi, nagbayad muna. Yung laboratory nila is yung 1,000 eh. 1,400. Parang ganun. Kala ko mga 500 lang. Mahal pala yun. Yung laboratory. Pero ano rin, Kailangan mo bayaran muna bago kayo salang sa laboratory. sa second floor yon. So yung pinuntahan po naming clinic sa may Legazpi Eye Clinic yun, di ba, Pure? Saan yung Naga? Sa Naga. Clinic Center. Doon po yung mga marami nang naoperahan din na mga nabulag. Kaya kay Norman. Meron pang iba, may mga taga rito rin sa norte na naoperahan doon. Depende sa klase kasi ng mata eh. Yung sa akin kasi, niya na eh. Diniklara niya nang wala eh. Totally damaged. Negative na. Kahit operahan pa siya, hindi pa rin 100% na makakita. Pero bago yung sinabi ng doktor, dumaan muna siya sa in-examine muna siya, in-x-ray yung mata. O anong resulta ng x-ray? Hindi rin niya makita eh. Doon sa x-ray, yung 1/4 parang sayang yung bayad eh. Kasi hindi nagtugma doon sa ginagamit niya. Kasi doon sa ginagamit niya sa harap sa table niya sa opisina, nakita niya kung anong diferensya ng mata. Pero pagdating doon sa x-ray, wala, hindi siya makita, parang normal naman doon sa Yung pinagkumpara namin yung x-ray niya at saka yung doon sa mismong ginagamit ng doktor, hindi makita yung dugo na sinasabi ng doktor eh. Doon sa x-ray, sabi niya, labas loob ng mata may dugo. Parang may daw yata, may bagay na nagpersang pumasok sa mata ko. May butas. Kaya siya, hindi siya butas, dugo lang. Parang siya, nasundot sa loob, na nagdugo, labas loob yung mata. Kaya tinanong niya kung may pumasok, may nakasundot, di ba? Yung x-ray niya, parang lang, normal. Pero normal nga sa x-ray, kasi dun sa monitor niya na mismo, na ginagamit niya, yung doktor. Doon nakikita ko yung dugo. May dugo nga siya, may dugo yung mata. Tapos may parang isang butas na pinasukan doon, di ba? So yun ang tanong niya, anong question niya doon? Kung ano ba talaga yung pumasok o may nakakalmot ba? Wala namang pumasok. So hindi niya Tapos natulog lang naman ako eh. Oo. Tsaka ang bilis ng pagkabulag mo, di ba, Pure? Isang araw lang eh. Kasi dun sa check-up, parang binaba niya na yung balikat ko na wala nang pag-asa. Parang gano'n ang niya eh. Kasi nga, hindi nagtugma yung kahit ulit-ulitin yung x-ray na, same parang lalabas niya. Hindi nakikita ng x-ray yung dugo doon sa loob. Sa retina niya, hindi niya makikita. Kasi pinakita rin sa akin yung yung sa bawal kanya. Bawal lang kasi mag-video doon sa loob. Maganda sana makuha. Oo, bawal na bawal yun. Basta yung sa retina niya, meron siyang parang may pumasok doon sa loob.
Na yun ang tanong niya kung ano yung pumasok, kung nakalmot ba siya o may kung anong bang ang sabi niya may kung anong pumasok Hmm. na Tapos nagdugo. oo Tumugo tapos labas. Labas, tsaka yung loob ng mata. ang paliwanag ng doktor wala na talaga eh. Ang sabi, anong sabi sa'yo? Kahit operahan daw, 50, ay hindi lang. Wala na, parang ano, alanganin na siya. Maliit, Kasi, napakaliit ng tsansa. pwedeng, wala na daw, wala nang, tawag dito, wala nang vision na masalba. Kasi parang, ang pagkaan niya, totally, na. Pero wala siyang binanggit sa akin ng mga ugat na tinamaan eh. Kasi yung kagaya ng kay Norman, may mga ugat eh. May mga ugat siya pinapaliwanag. Sa akin parang bigla na, parang ano agad eh. Pinoint out niya na ano eh, wala na. Yung iba kasi minsan na alam niya kung anong saan ang galing yung ano. Kasi siya, kahit siya mismo, hindi niya maipaliwanag eh. Kung ano ba talaga yung pumasok. Pagka-describe niya, may kung anong pumasok na hindi niya ma-explain kung ano. Kasi doon sa x-ray, hindi nga nakita. Kaya parang nag-doubt na siya eh. Na dito sa aking monitor, nakikita niya, yun nga may pumasok. Pero dun, dapat sa x-ray, makikita yun eh. Kasi nakita namin sa monitor eh, inano niya eh. Nakita niya yung Pinakita ginagamit niya sa amin. Na may dugo nga talaga dito sa ano ng mata. Loob at labas, Oo. 'di ba? Tapos kami, kahit kami tinatanong din kung ano ba talaga yung pumasok sa loob ng mata niya. Ay, ano ko naman, natulog lang ako eh. Kung naramdaman ko lang, kumati, pagkagaling sa labas. Tapos nagpa-doktor tayo, 'di ba? Galing tayo sa doktor. Tapos pag uwi dito, yun na yung makati-kati na siya. Sumiga lang ako sa airbed. Nakatulog ako siguro mga 1 oras lang. Pagising ko, parang ulap na lang. Di, sabi mo Makati na eh. Tapos nakita ko yung mata mo parang may sinulid dun eh. Yun eh, Kasi nakagising ginanon mo na ako, siya eh. wala nang paningin yun. Ulap na lang yun. Tas- Yun eh. Yun ang kinabukasan, nagpunta tayo sa doktor para patingin na yung mata. Pero wala na yun. Bulag na yun. Wala na talaga. Wala Parang na ang siya. bilis, di ba? Sabi sa'yo, oras nga lang eh. Yun nung bago ko mahiga, makati-kati lang siya. Humiga ako, tapos pag gising ko, yun na. Ano na, ulap na lang ang nakikita. Yung habang ginaganon ko yung mata ko, wala na. Wala na siya mano. Wala na yung ulap. Talaga na, nag-blackout na siya. Ang bilis naman ng mga pangyayari, eh, no? So ano sa tingin nyo kung ano po talaga yung nangyari kay Pure Health? Kasi yung mga doktor, wala po talagang makitang ano eh. Wala. Hindi nila ma-explain kung saan ang galing, kung ano yung pumasok. Maraming katanungan na hindi natin masagot eh, no? Kasi unang-una napakabilis ng ano eh, ng mga pangyayari, no? Ang bilis niyang mabulag. Tapos nung pinadoktor natin, pang-apat na ophthalmologist na to eh, no? Na pinuntahan Last natin. Hindi na ako mag-ano siya ng last. Sumuko ka na? Ayaw mo na? Kumbaga na, kung sa mga doktor, yun talaga kasi kilala ko yun dahil yung nag-opera kay Norman. Kumbaga, biyasa na talaga yun. Magaling na talaga. Tsaka hindi lang siya dun sa Lanaga, na ano rin siya sa Legazpi kasi andun ang main nila sa Legazpi. At saka yung doktor natin dito, si Dr. Crosby, pumupunta rin talaga ng Legazpi, yung kilala nila dun eh. Kilala nila yan. Ay, sabi ni Dr. Crosby, parang 20 years na yata siyang naggagamot eh, no? Sa mata. Kahit siya mismo, hindi niya ma-explain kung ano nangyari talaga sa mata nito eh. Yung last na doktor ngayon, si Dr. Atienza naman yun. Dr. Atienza. Oh, So, so, yun ang pinakaano ko na last na titingin ng mata ko. Pag nag-ano siya, yun nga, inaasahan ko na nga na gano'n, negative. Last na doktor. so siguro naman sa 4 na doktor na yon na ophthalmologist po talaga yun, nasa mata po talaga yun. Wala po talaga silang makita. Hindi nila ma-explain. Doon sa upload ko nga, meron pa nagsasabi na dapat na agapan. Same din eh, kahit doon ako dumirekta kaya no. Kasi dito nga sa diet, same din ang ano eh. Pareho lang sinasabi, di ba? Base Pareho, lang naman ang ano nun eh. pareho ang findings. Hindi nila maano kung ano ba talagang nakadali sa mata. Infection. May Kasi infection lahat pa na eh, 'di ba? Dumaan na lahat sa mga kailangan para po matukoy kung saan nanggaling yung pagkabulag niya. Lahat na tinis yung dugo niya, CT scan, lahat na eh. So hindi natin maano kahit sila hindi nila masagot. Ngayon sumuko ka na, ayaw mo na magpa-doktor? Last na doktor. Wala na rin akong papadoktor eh. Oo. Ay. Tapos bumili uli kami ng gamot na naman pampatak. I-try daw 'yon after 2 weeks. Kung walang pagbabago, kasi pinababalik pa kami, pero ikaw babalik ka pa, Pure. Hindi na. Ano na ngayon ang balak mo? Bahala na. Pero ikaw, sa sarili mo, ano paniniwala mo, makakakita ka pa o ano?
Pero sa pagdating sa doktor, parang alam mo, ang doktor ang mag-ano sa kanya. Wala nang pag-asa. Labo na yun. Ang labo na. So maghahanap pa rin po tayo ng makakagamot kay Pure Health kasi baka nga naman ibang gumawa niyan, ano? Kasi hindi ma-explain ng mga doktor. So, Sino sila? so sa tingin po ninyo, ano po sa palagay nyo? Si Dr. Atienza, malaki ang ano ko dun na, kumbaga, bilib Tiwala. talaga ako dun. Kasi normal, tagal ilang taon ng bulag yun. Una kasi 'di ba, tinignan yung mata mo, tapos umakyat tayo sa taas in X-ray, pagbaba natin, una pa lang talagang wala nang nakita ko na yung balikat niya, bagsak na, napapailing-iling na po siya doon eh. Kasi nandun din ako sa loob eh. Pinasama niya ako. Alam niya na. Alam niya na talaga eh, nawala na. Pina-x-ray lang tayo, kahit ako ng 1-4. Hmm. Mamasahe ko na lang sana, Dok. 1.4 tapos yung gamot 860. Pamasahe rin ano, maulan din pati sa Naga kahapon. Ngayon naman dito naman ang maulan. Ganun talaga, at least, ano, yung... At least sinubukan kasi, mo. Ano, yung nasa isip ko na yun, dahil alam ko, kilala ko siya doktor. Tagal namin nagpagamot kay Kuya Norman, kumbaga, familiar na siya sa akin. Na, magaling talaga. Kasi sa dami ng araw-araw yung pupunta kami, sa dami ng pasyente na pupabalik-balik. Sabihin, magaling talaga siya. Kasi, may branch na sila sa Legazpi. No. Kaya na, isinasilip ko, final ko na siya na nalalapitan ng doktor. Oh, Kumbaga, diba? nandun na yung ano. Eksperyensado. Kung ano man ang sabihin niya, yun na yun. Kung sinabi niya tagilid, di tumigil na. So, ayan na. Titigil na raw po siya sa pagpapadoktor. Ngayon po, syempre hindi pa rin tayo titigil, ano? Maghahanap naman tayo ng ibang gagamot sa kanya. Siguro nga, baka may chance na may gumawa sa kanya ng ganyan. Tatry tayo, maghahanap tayo ng manggagamot. Pero sa ngayon, pahinga po muna kasi down na kami, oh. Bagsak ang balikat ni Pure Health kahapon. Anong pakiramdam mo kahapon nung nalaman mo ganun, wala nang pag-asa? Ano na yun? Bigay pa lang ako, parang na magiging negative talaga yung ano. Pero tinuloy ko pa rin kasi nga, yun ang pinaka-last option ko eh. Para masagot na rin yung ano, yung Kasi nasa nga, isip mo. Una, yung sinabi ni Dr. Crosby, hindi naman sa hindi naniniwala. Naniniwala naman ako sa kanya. Nawala na talaga. Pero, ano pa rin ako na mas ano na doktor. Kasi yung doktor na yun, si Dr. Atienza, kilala ko na nga, dahil kaya nakuman. Balik-balik kami din. Nakikita ko nga na marami kang pasyente palagi. Kaya ayun. Tapos ka lahat. Okay na. Tanggap ko na kung ano nangyari. Ano na, kung mabubulag ka na, ano na? Basta isang mata lang, kaya pa naman mamuhay eh. Basta isang mata lang bubulag, huwag yung dalawa. Pag dalawa na, may iba na yun eh. Pero kasi may sinabi si Dr. Crosby, di ba? Na, Isa pa yun sa ano. na pwedeng Wala nga mahawa lang. yung isa. Kung pwede nga lang sabihin ni Dr. Atienza yun eh. Baka sinabi niya rin yun. Kasi nakikita niya, pinapakiramdaman ka rin niya eh, kung ano yung mararamdaman mo sa sasabihin niya eh. Nakita ko na talaga yung pag-iling niya, unang pasok mo pa lang eh. Hindi pa tayo natin second floor. So maghahanap naman tayo ng ano ngayon, ng gagamot sa'yo. Yung mga gumagawa ng ano, spiritual naman, ano Pure, sa palagay mo. So yun naman po yung susubukan natin, spiritual naman. O ang tawag dito ay mga albularyo. Pero nagtatry na rin, di ba tayo? Ilang beses na rin at saka yung paghupa po ng pamamagan ng mata niya sa ano po yun sa mga manggagamot, no? Kasi nung sa ospital tayo, sa doktor, talagang hindi nawala yung pamamaga, no? So, ayan po, patuloy pa rin po tayong hahanap ng solusyon hanggang makakita pa si Pure Health. Tatry naman po tayo sa spiritual naman. So, meron po kami pupuntahan, sasabihin na lang po namin, at ibablog na lang po namin kung saan kami pupunta. Magbablog kami kung paalis na kami at nandun na kami, no? So, hanggang dito na lang po muna. O, magpasalamat ka na, Pure Health. Thank you po kay Ate Annie Haramillo suporta. Thank you po. At kay Ate Luz, thank you po. Kasi yung mga lakad ko ngayon, alam niyo naman wala tayong income. Wala tayong sinasahod. Kumbaga, asa tayo kay sa ating mga mabutihing sponsor. Kay Ate Annie, thank you po. Nandiyan palagi po si Ate Annie, kahit anong mangyari, nandiyan po yan. Doon sa pala sa mga pinabot ng Team Guapa, thank you po kasi
noon, hindi man natin totally naubos yun. Meron pa tayong para pamasahe kahit pa paano natira. Thank you po sa inyo sa lahat na nagpaabot sa Team Guwapa. Siyempre sa Team Kalinga, Kalinga proud, thank you. Sana nga susunod, huwag nag-okay na kung ano man ang mangyari. Basta 1 month na lang ako magpapahinga. Makita man o hindi, natrabaho na ulit ako. Oh, yan po. Mag-ano na. Yan ang sinisigurado niya. Oo, 1 month na lang. Ayan. Siyempre, magpapasalamat din ako kay Ate Ani Haramilya. Maraming salamat, ate. Sobrang suporta po sa amin pag-aalala kay Pure Health. Kay Ate Lu, siyempre. Sa Team C3, thank you po kay Papa Eds, kay Pa-Joms, thank you kay Kalinga Prain, sa mga supporters ng ni Joy, thank you. Kasi isa rin po sila nagpaabot ng pagmamahal sa atin nung talagang malala ang tama sa atin. Thank you po sa inyo. Doc at kay Regine, thank you bro. Salamat. Sana matapos ng hidwaan na yan. Yan. Maraming salamat sa Kalingap, kay Kalingap Rab, kay Ate Thank you po. Edna. Sa lahat po ng K-Boys na pumunta, bumisita, kay Ian, kay Papa Jomar, kay Papa Edu, kay Rain, kay La Philip, ayan. At syempre sa Kay lahat Vincent. po ng, kay Vincent syempre, no? Kay Kuya Andy, di ba? Kay Kuya Andy. Thank you po. Kay Ato, kay Kuya Bobby, yan. Daming kalingap na nagpunta. At syempre sa mga Team Guwapa, kay Doc Lab, at saka kay Red Saint. At sa mga Marites, kay Jello Mags, at saka kay Jimia. Ayan po ang update po sa kanya sa aming pong pagpapacheck up sa Naga. So maraming salamat po sa lahat ng manonood. Sa mga nakalimutan ko, sorry po. Basta maraming salamat po sa nagpaabot ng tulong kay Pure Health. Maraming salamat po. God bless.